Kagaguhan yun. Yun ang kagaguhan. Pinagkakapirahan kayo ng city government. So bayad kayo ulit. Wow, yayamanin kami. Ha? That doesn't make sense. During my first term, ganyan ba? Sir, never na nangyari. Yes. Kasi it is illogical. I don't have to be a doctor to understand it. Okay. Try niyo kasi baka mamaya tinutulongges lang kayo. At wag kayong there is no such thing as cash transaction. Pa-check mo naman. Kawawa no? Utang na 2,000 every birthday. Sir, sayang kasi nandito na tayo. Chris po, Christopher P. sa Jollibee Rock. Kayo nag-inaugurate sa store namin. Ito sa Pretil? Hindi, sa Raon. Raon, oh. Kasi may bintang sa akin. Lahat ang ini-inaugurate ko, ako raw may-ari. Di ba yung sa Pretil? Sabi ako raw may-ari. Baka sa'yo rin ako rin ang may-ari. Yung last term, nagkaroon kami ng issue about sa mga renewal ng mga healthcare sa mga bata. So, i-inquire ko lang po may plans ko to improve it para kasi okay. Educate me. Ano mga naging challenges? Yung ballpen? previously ang nangyari, parang kunwari yung mga bata na kung nag-a-apply sila, they need to have apply for the health permit, which is yeah. Lalo na kasi food very strict yung ano. Tama naman. Ang ginagawa yata ng previous term, they set it at expiring on December lahat. So sabay-sabay sila nag-expire. Tapos sabay-sabay din silang absent. Pag expire sa January, lahat kailangan nila mag-renew. Pero hindi niyo ba, let's just say, hindi ba pwedeng mag-renew kahit ahead of the expiration? Hindi. Pwede. Ang nangyayari, sa January, naka-schedule lang. Mag-start yun. So, naka-set siya kung ilan lang per day na ina-accommodate. Doon sa public health? Yes. Nakita niyo na ba yung pinagawa nating laboratory doon sa public health? Nakapunta na kayo? Maganda? I'm happy because I personally designed that before I left. That is the San Lazaro residence. Sa ibabaw nun, in-city vertical housing program. Sa isang floor nun, public health. And we're gonna build more. Hopefully. Pero sinasabi mo, pinagsasabay-sabay yung schedule. Yung expiring, so yung mga bata... Hindi, ibig sabihin, even though, let's just say, it expired at December 31. Pero ini-schedule kayo sabay-sabay as January? Talaga? Yung mga renewal nila. Yung renewal. Baka naman, I don't know their policy. But if you're expiring on December 31, let's just say December 31, baka pwede ka nang kumuha ng December 1 pa lang for schedule. Di ba? Biyak-biyak, ipiyait-piyait na. Nag-e-expire. O yan, gusto ko yung point na yan. Ano yung nag-e-expire? Sige. I just want to hear this. Alin yung nag-e-expire? For example, kung mga December, automatic po nag-expire po siya December 30. Tama naman. So, ibig sabihin, ang sinasabi ko, halimbawa, for renewal ako. Instead na mag-renew ako at mag-schedule ako ng January 1 onwards, baka pwede naman ako mag-enroll na ng renewal ahead of the expiration date. Okay. Have you experienced that way? Not yet. Always, sabay-sabay kayo, January. Kasi it expires on December 31. Ano daw ang reason why it cannot be accommodated? For example po, kumuha po next year po ako na-expire. Pero ngayon po, pag kumuha po kami ng November, automatic po, ito expire. Kagaguhan yun. Yun ang kagaguhan. Yun po yung
Pinagkakapirahan kayo ng city government. Hindi. Gusto ko yun. So, ang nangyayari, let's just say, tingnan ko kung tama pagkakaunawa ko sa'yo. I like this idea. So, hinire ako ni Jollibee. November. Hired. Isa sa requirements ko, kumuha ng health permit. Nakuha ko rin November. This is November 5. So, pagdating ng December 31, expired. So, bayad kayo ulit. Wow, yayamanin kami. That doesn't make sense. During my first term, ganyan ba? Sir, never nangyari yun kayo. Yes. So, Kasi it is illogical. I don't have to be a doctor to understand it. So, what you're asking is to bring back the old system that is more effective to each and every one of you. Let's just say, if I get hired, or I got hired last May, if the law, which is the ordinance, allows a 1-year expiration for you to renew, I should be expiring on May next year. But in this case, with the new system na ginawa nila, automatic December 31. Sir, good afternoon po, Mayor. Going po from Manila sa Lalaon as well. In relation po dun sa mga requirements like in health permit, today is Tuesday. Last week po, may pumuntang, well, I think government employee natin din siya from the Vitas side, the butcher side po. Yung meat handling permit naman yung po. Sabi daw, mag-start na kami, kundi mapafine daw kami ng 3,000 pesos. Under what? May ID siya, pero nakalagay na doon yung sa Vitas, yung butcher something. No, Veterinary Inspection Board ang tawag doon. Yes, sir, yun. Sa slaughterhouse natin. Nag-remind lang po sila na mag-start na kami mag-execute ng meat handler permit since we're handling food daw po. So, kinaklarify lang namin since we're not directly holding the raw materials, kung kasama pa rin pa talaga lahat crew and managers for that requirement po. Yun. Kasi doon tayo Handling, ha? Yes, sir. Bago ngayon, ha? Sa Vitas daw po. Bago na? Nung puro ako na 1995, until na wala naman maging ganun, sir. Bago na yata. Yun po. Thank you, Yome. Meat handling from BIB. Teka muna, ha? Now, meat handling. Taga BIB raw? May ID? Huwag kayong mahihiyang picturean yung ID ng mga empleyado namin, ha? It's supposed to be, it's being displayed. Oh. May mahiya. Just don't be offended, of course. Be human. You're talking to a person. Sir, can I ask for your ID? They are required to cooperate. Tirahin ninyo kasi baka mamaya tinutulongges lang kayo. At wag kayong there is no such thing as cash transaction. So taga BIB raw siya, sir. Taga BIB. Yun yan? Ayun po. May naka-uniform or may yung form na pina-present na. Ayun, kapalita po siya. August 12 po, Tuesday, 12:58 p.m. to be exact. Need daw po matin ng food handler seminar mga personal natin or else po 1,000 per head po ang penalty sa bawat walang ID ng food handler. Tanong, may bayad yung seminar? Wala ako na 100 yata. Yad ba ka? Talaga? And look into the ordinance. Okay, ma'am. Opo, from Maxis po ako. Maxis. Okay. Maxis ano? From Maxis Orosa po, pero yung Orosa. mismo. Hindi po sa inyong administration yung nagawa. But then again, yung isa po is during your May utang kami? Opo. Ha, talaga?
Wow. If Ako mismo, sa panahon ko. yung isa po is, ano po, 2,000 ano? kay undercover po yun during the budget seminar po. Yung last, before mag-pandemic. Oh. And the other two is during... May seminar na nangyari, tapos Apo, hindi nagbayad? Opo, until na po hindi pa rin siya natapos hanggang sa mag-end po sila. Though inuwan po yun ng paraan, but then again natapos, nag-end na, retire na po kasi sila Mercy sa cash division. So parang hindi na rin siya naasita. Magkano raw inabot? 600 po yung under po, yung ano po nila, 600,000. 600,000. Then the other two po Ang is... daming manok nun. Kaya sorry na po. No, it's okay. Don't worry. I don't take offense. If it is the obligation of the city, it has to be addressed. Matulungan po kasi ako ano po siya. May receivable ba? May ano ka? I have the ano po, yung mga Xerox lang po. Tawagin si Paul. Okay, And, good. sorry po. Kamo, pwede kayo maningil ngayon. Oh. Lahat pwede rito. Oh. Hindi, totoo. And also, Just writing, you don't lighten up. But I just want you to, don't worry, no. But, you know, if it is an obligation, it is an obligation. so the other one po is... Unfair yun sa inyo. Unfair yun sa inyo. Eh, yung time nila, meron din. That's 2018 pa po yun. Anong dati pa? Yes, during SKO taking and seminar po sa San Andres. So, 600,000 din. So, pag po, this time po, mahalong nila po. Kaya, Alam mo, kami ito ang tabayanan mo lang, pinatawag ko yung treasurer ngayon. thank you so much po. Pag hindi ka nabayaran itong panahon ko, mag-ano na tayo. So, employees, confirm. Patanong mo yung basis? I need the basis. Sige, huwag ka munang alis makabayad kami. Tailan natin si Paul. Baka may singiling kami, huwag kayong mahiya. Sayang, nandito na. Total, sanay akong sinisingil dahil lang iniwas sa akin negative 10.2 billion commercial obligation. Pa-check mo naman. Kawawa naman. Utang na 2,000 pero okay lang yan. That's good. May pera naman tayo for that. Meron po, meron. I want to... Tomorrow po. Pag hindi ka raw nabayaran tomorrow, magre-resign daw si Paul. Hindi, pero hindi. Joke lang. But, you go with Paul now. You have Xerox, no? Hope you are good. Ayan. Paul is our city treasurer.